Hinusgahan ng tinderang ito ang kanyang kapitbahay na palaging nangungutang sa kanya. Magugulat siya sa kanyang malalaman na labis niyang pagsisisihan sa bandang huli. Aling Pasing, pwede po bang makautang ulit? Sa susunod na sahod ko na lang po ulit babayaran. Napasimangot si Aling Pasing dahil sa sinabing yun ng kapitbahay na si Marvin. Utang na naman? Hindi ba't kakabayad mo lang? Sagot nito na may pagtaas ng boses. Tahimik na sumagot naman sa kanya si Marvin. Naubos na po kasi agad ang budget ko. Sabi pa nito, sabay ngiti ng pilit. Ay nako, ewan ko sa'yo Marvin. Alam mo, simula na lumipat ka sa lugar na ito, ay puro utang na lang ang ginagawa mo. Nalulugi ang tindahan ko sa'yo. Iyaw pa ng tindera. Paano kasi, ay buhat ng mapatira ang binatang ito sa kanilang lugar, ay palagi nangungutang sa kanyang tindahan. Kahit na nagbabayad naman ito, ay naiirita pa rin si Aling Pasing. Isa pa, ay nagtataka siya dahil nag-iisa lang naman ito sa buhay, ngunit napakalakas nitong mangutang. Bakit naman po Aling Pasing? Hindi po ba tinutubuan ko naman ang utang ko sa inyo? Tsaka, hindi naman po ako pumapalya sa pagbabayad. Katwiran naman ni Marvin. Basta, ayaw ko na magpapautang sa'yo. Malulugi ang tindahan ko sa'yo. Tsaka, di ba maayos naman ang sahod sa trabaho mo? Siguro panay pambabae ang ginagawa mo, kaya walang natitira sa sahod mo, no? Ito ang pangbibintang ni Aling Pasing kay Marvin. Dahil sa pangyayaring yon, ay napatunayan ni Marvin na talagang napakadamot ng tinderang ito sa kanyang mga kapitbahay. Kahit alam naman ito na siya lang ang may kakayanan sa lahat ng nakatira sa kanilang mahirap na barangay. Sa buong compound kasing yon, ay tanging si Aling Pasing lang ang may kaya sa buhay. Karamihan kasi sa nakatira doon ay pawang mga mahirap lamang. Ngunit sa kabila nun, ang mga presyo sa paninda ni Aling Pasing ay pawang napakamahal, dahilan upang lalong magipit ang mga taong nangungutang sa kanya. Kilala ito bilang isang madamot at mapanglamang sa kapwa. Kaya naman halos wala na rin ni isa man na mga kapitbahay ang naglakas ng loob na mangutang sa kanya. Bukod kay Marvin na isa sa mga nangungupahan sa kanya. Si Aling Pasing kasi ay may-ari din ng mga paupahan sa lugar na yun. Kahit na hindi naman niya pagmamayari ang lupang kinatitirikan ng kanyang bahay at mga apartment. Lingid sa kaalaman ni Aling Pasing, ang mga inuutang ni Marvin sa kanya ay hindi napupunta sa kanyang sarili. Madalas kasi nagpapa-pre-feeding si Marvin sa mga bata sa kanilang pamayanan. Kaya naman mabilis ding nauubos ang budget niya. Nang malaman ni Aling Pasing ang tungkol doon, ay imbis na makapag-isip ng tama, ay tila lalo siyang nainis. Wala kasi sa bokabularyo ng tinderang ito ang salitang pagtulong, dahil nga napakaramot at masama ang ugali nito. Ngunit may hindi pa alam si Aling Pasing tungkol kay Marvin, dahil ito pala ay apo ng may-ari ng lupa ng buong pamayanang yun, at buhat ng tuluyan na itong ipamana sa kanya ng kanyang lolo, ay naisipan na niyang ibigay iyon sa mga taong nakatira doon. Ngunit bago ang lahat, ay gusto niya munang tingnan kung sino ang karapat-dapat sa mga ito para sa kanyang pagtulong. Kaya naman nagpanggap siya ng isang nangungupahan na binata sa apartment ni Aling Pasing, at ngayon ay alam na niya kung sino ang hindi karapat-dapat sa kanyang tulong. Lumipas pa ang mga ilang araw at dumating na rin ang oras na nalaman ito ng ganid ng tindera na si Aling Pasing. Labis ang kanyang pagsisisi, lalo na nang sabihin ni Marvin na siya lang ang papaalisin sa lugar na yon. Hindi kasi ito karapat-dapat para sa tulong na inilalaan ni Marvin para sa mga tunay na nangangailangan. Sinubukan makipag-usap ni Aling Pasing kay Marvin, ngunit buo na ang desisyon ni Marvin na siya ay paalisin sa lugar na yon upang mas maging maayos ang kanilang lugar. Iyon ang nagsilbing aral sa mga taga roon upang lalo na nilang pagtibayin ang pagtutulungan sa isa't isa upang sila ay makaraos sa kanilang pamumuhay. At hindi rin nagtagal
ay napalayas na ang ganid na tindera sa lupa ni Marvin, na ngayon ay isa-isa na niyang ipinamamahagi sa mga tao sa kanilang lugar. Tuwang-tuwa ang lahat dahil sa wakas ay mapapasa kanila na ng tuluyan ng lupang kanilang kinalakhan, habang si Aling Pasing naman ay uuwi na lang sa kanilang probinsya na malungkot at hindi alam kung paano muli mag-uumpisa. Kung sana ay hindi siya naging ganid at maramot, ay naambunan siguro siya ng swerte. Tunay ngang nasa huli talaga ang pagsisisi. Maraming salamat sa panonood mga kapanalig. Sana ay nagustuhan nyo ang ating maikling kwento. At kung gusto mo pa ang mga ganitong klaseng ma-inspirasyon ng kwento, ay i-click mo na ang subscribe button. At isama mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video na aking i-upload. Katulad nito. Maraming salamat mga kapanalig. At lagi tayong mag-iingat.